Pamagat. Ang katahimikang yumanig sa Maynila. Isang umagang hindi pangkaraniwan ang katahimikan sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Sa tarmac, isang eroplano mula sa Europa ang palihim na lumapag. Walang pulang karpet, walang media na nag-abiso. Ngunit sa sandaling tumapak ang unang miyembro ng European Parliament sa lupa ng Pilipinas, biglang nayanig ang buong mundo ng internasyonal na diplomasya. 45 mambabatas mula sa 18 bansa sa Europa, hindi sila basta-basta nagkataon lamang. Ang ilan ay mga kinatawan mula sa mga bansang kasapi ng NATO. Ang iba'y miyembro ng EU Security Committee. At may mga bigating politiko na matagal nang nagmamasid sa mga isyu sa Asya. Dumating sila sa Maynila sa ngalan ng Democratic Exchange. Ngunit alam ng lahat na ito ay higit pa sa isang ordinaryong pagbisita. Sa mga lansangan ng Maynila, biglang dumagsa ang mga media crew. Sa Zhongnanhai sa Beijing, nanatiling bukas sa mga ilaw sa mga bulwagan ng pagpupulong sa buong magdamag. Ngunit walang protesta, walang matitigas na pahayag, isang nakabibinging katahimikan lamang. Sabi ng ilan, ito ang kalmado bago ang bagyo. Sabi naman ng iba, ito ang unang galaw sa isang mas malaking laro ng ahedres. Sa paglapit ng Europa sa Pilipinas, hindi lang diplomasya ang nakataya, kundi pati na rin ang enerhiya, teknolohiya, industriyang militar, at ang kinabukasan ng kaayusan ng mundo. Sa labanang ito na walang putok ng baril, sino ang tunay na naglalaro? At sino ang palihim na nagtutulak ng susunod na piyesa? Natahimik ang Beijing, ngunit ang katahimikang ito ay mas nakapangingilabot kaysa sa anumang sigaw. Napakalinaw ng langit sa Maynila noong umagang iyon. Sa labas ng terminal ng NAIA, isang pila ng mga di pangkaraniwang sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa ilalim ng direksyon ng pulisya. Kumikislap ang mga asul na ilaw ng mga police car, habang ang mga itim na van ay isa-isang pumapasok sa isang espesyal na daanan. Walang mga reporter. Walang paunang anunsyo, walang seremonya ng pagtanggap. Tanging isang tensyonado, ngunit kontroladong kaayusan ang tahimik na umiiral. Sa loob ng terminal, isang grupo ng mga dayuhang mambabatas ang lumabas. Galing sila sa 18 bansa sa Europa. France, Germany, Czech Republic, Poland, Netherlands, Lithuania, Sweden, 45 silang lahat. Ito ang pinakamalaki, pinakamataas na antas, at pinakapinag-isipang pagbisita ng Europa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang opisyal nilang dahilan ay dumalo sa Asia Pacific Democracy Forum, ngunit kahit sila ay alam na ang biyaheng ito ay tiyak na maitatala sa kasaysayan. Nang bumaba ang huling mambabatas sa hagdanan ng eroplano, isang opisyal mula sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang bahagyang tumango mula sa malayo. Sa sandaling iyon, walang pambansang awit, walang talumpati, ngunit may isang bigat sa hangin na mas matindi pa kaysa sa anumang formal na seremonya. Sa labas ng airport, ilang reporter ang nagbubulungan. Alam nilang hindi kailangan ng malalakas na headline ngayon. Ang kailangan lang ay kunan ng mga larawang ito at sapat na iyon para gumawa ng malaking ingay sa buong mundo. Kasabay nito, sabay-sabay na naglabas ng breaking news ang mga pangunahing news agency sa Europa. Pinagsanib na. Pagbisita ng mga mambabatas ng Europa sa Pilipinas, simbolo ng malaking diplomatikong pagsulong. Pilipinas? Tinanggap ang pinakamalaking internasyonal na delegasyon sa kasaysayan. Beijing, wala pang tugon. Ilang oras lang ang lumipas. Nagsimulang kumalat ang panginginig sa buong mundo. Sinabi ng tagapagsalita ng US State Department na sinusuportahan nila ang demokratikong pakikipag-ugnayan ng Europa sa Pilipinas. Maingat na nagpahayag ng pagkabahala ang Ministry of Foreign Affairs ng Japan. Sunod-sunod na naging headline ang balita sa Australia, Canada at Norway. Ngunit sa Zhongnanhai sa Beijing, kakaiba ang katahimikan. Sa regular na press conference ng Ministry of Foreign Affairs, walang nakatanggap ng paunang impormasyon. Nang tanungin ng isang reporter tungkol dito, mahinahon lamang sumagot ang tagapagsalita. Naiparating na namin ang aming seryosong representasyon sa mga kinauukulang panig. Mahinahon ang tono. Walang karaniwang maapoy na mga salita. Ang katahimikang ito ay lubos na ikinagulat ng lahat ng tagamasid. Dati, kapag may bumibisitang dayuhang opisyal sa rehiyon, agad na sumisigaw ang Beijing ng malubhang pagkakamali at mahigpit na pagtutol at nagkakansela ng mga pag-uusap. Ngunit ngayon, walang banta, walang parusa, walang galit, isang nakabibinging katahimikan. Ang abnormal na reaksyong ito ay mas nakakabahala. Sa isang pulong sa loob ng Malacanang, isang senior na opisyal ang bumulong kapag tahimik sila. Hindi ibig sabihin na hindi nila nakikita. Ibig sabihin, nagkalkula sila. Ang mga salitang iyon
ay parang batong inihagi sa isang lawa na lumikha ng sunod-sunod na alon. Tumagal ng 5 araw ang pagbisita ng delegasyong Europeo. Nakipagpulong sila sa Pangulo ng Pilipinas, sa kanyang gabinete, sa mga kinatawan mula sa Department of National Defense at Department of Science and Technology. Binisita nila ang isang sentro ng pananaliksik sa teknolohiya, ang People Power Monument sa EDSA at ang Kongreso. Ayon sa media, ito ay isang pagbisita ng pagkakaibigan, ngunit mas mukha itong isang maingat na idinisenyong diplomatikong pagsubok dahil sa listahan ng mga delegado. Marami sa kanila ay miyembro rin ng European Defense Committees. Ang hawak nila ay hindi lamang kapangyarihang politikal, kundi pati na rin ang kapangyarihang magmungkahi ng kooperasyong militar. Sa isang press conference, isang Polish na mambabatas ang hayagang nagsabi, "Nakikita namin dito ang isang mapagkakatiwalaang kasosyo, hindi isang malayong panganib." Isang pangungusap na nagpasiklab ng malakas na palakpakan. Sa mga araw na iyon, ang kapaligiran sa Maynila ay halos parang isang pista. Masiglang pinag-usapan ito ng mga mamamayan sa social media. Isang netizen ang nag-iwan ng komento, "Sa wakas, naiintindihan na tayo ng mundo. Hindi na tayo tinitingnan bilang isang piyesa lamang." Sumulat naman ang isa pa, "Sa sandaling ito, ramdam namin ang dignidad na makita ng mundo." Ngunit habang hindi pa humuhupa ang palakpakan sa Maynila, tahimik nang kumikilos ang mga diplomatikong bilog sa Beijing. Sa isang kulay abong gusali sa hilagang silangan ng Beijing, ilang eksperto sa pambansang seguridad ang nagsagawa ng isang saradong pulong. Walang pampublikong agenda. Ngunit alam ng lahat na iisa lang ang paksa, ang pagtugon, sa pagbisita ng mga Europoong mambabatas. Sa isang screen, ipinakita ang mga satellite image ng mga kilos sa NAIA. Bawat numero ng flight ng mga eroplanong Europeo ay naitala. Patuloy na dumarating ang mga ulat ng intelligence. 5 sa delegasyon ay dati nang lumahok sa EU Security Committee at 2 sa kanila ay may malapit na ugnayan sa mga think tanks sa Amerika. Hindi ito isang friendly visit. Malamig na sabi ng isang consultant. Ito ay isang pinagsanib na pagsubok upang alamin ang ating mga hangganan. Tumango ang isa pa. Gusto nilang malaman kung nasaan ang linya ng Beijing. Kaya pinili ng Beijing ang katahimikan. Hindi dahil sa kawalan ng magagawa, kundi bilang isang estratehiya. Dahil sa komplikadong larong ito ng geopolitics, kung sino ang unang magsalita, siya ang unang maglalatag ng kanyang mga baraha. Sa ibabaw, kalmado ang Tsina. Ngunit sa loob, nagsimula na silang baguhin ang kanilang estratehiya sa Europa. Ang pag-aproba sa kalakalan para sa ilang kumpanyang Europeo ay naantala. Ang mga diplomatikong channel ay tahimik na pinigilan, ngunit walang kamalay-malay ang labas ng mundo. Ang tila mapayapang kilos na ito ay puno ng hindi nakikitang komprontasyon. Kasabay nito, pinag-uusapan din sa loob ng Europa kung masyadong mapanganib ba ang hakbang na ito. Isang miyembro ng French Parliament ang pribadong nagsabi, "Alam naming magagalit ang Beijing, ngunit ang pagbisitang ito ay kumakatawan sa isang saloobin. Ayaw na naming magpadala sa kanilang mga banta. Ang isyu ng rehiyon ay hindi lamang isyu ng Asya. Ito ay isyu ng buong mundo." Ang mga salitang ito ay mabilis na nakarating sa Beijing. At ng gabing iyon, muling umilaw ang mga gusali sa Zhongnanhai. Ilang departamento ang sabay-sabay na kumilos. Isang panloob na ulat na pinamagatang "Pagsusuri sa mga politikal na kilos sa Europa" ang agarang isinumite. Itinuro ng ulat na ang pinagsanib na pagbisita ay may maraming layunin. Sa ibabaw, ito ay suporta sa Pilipinas, ngunit sa katotohanan, ito ay isang paraan upang subukan ang diplomatikong reaksyon ng Beijing pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, dahil gusto ng Europa na patunayan ng isang bagay. Kung sakaling sumiklab ang isang mas malaking krisis sa rehiyon sa hinaharap, may iwan bang mag-isa ang Beijing? Sa madaling salita, hindi ito isang diplomatikong pagbisita, kundi isang eksperimento sa bilis ng reaksyon at proseso ng pagpapasya ng China. Pinili ng Beijing na magkunwaring walang nangyari. Sa panahong ito, ang katahimikan ay minsan mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Pagkaraan ng ilang araw, umalis ang delegasyong Europeo. Bumalik sa normal ang NAIA, ngunit ang internasyonal na sitwasyon ay nagbago na. Ang koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at Europa ay opisyal nang naisulat sa mapa ng diplomasya. Kasabay nito, isang panloob na dokumento na pinamagatang pangmatagalang pagsusuri sa panganib sa relasyong Pilipinas-Europa, ang tahimik na lumitaw sa mga lihim na file ng Beijing. Sa unang pahina ng dokumento, may isang malamig na konklusyon.
Ang kanilang layunin ay hindi manginis, kundi pilitin tayong gumawa ng anumang reaksyon na maaari nilang gamitin. Sa ikalawang araw pagkatapos umalis ng delegasyon, sa wakas ay nagsalita ang Beijing. Ngunit ang pahayag ay mayroon lamang ilang salita. Kontrolado ang tono at maingat ang mga ginamit na salita. Walang galit, walang banta, isang paulit-ulit na diplomatikong linya. Mahigpit naming tinututulan ng anumang opisyal na pakikipag-ugnayan. Para sa publiko, ito ay isang nakagawiang tugon. Ngunit para sa mga nakakaintindi ng diplomasya, ang pagpipigil na ito ay tiyak na hindi pagsuko. Ito ay parang mababang presyon ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Hayaan ninyong isipin nilang nagtitiis tayo. Ito ang pangunahing tema ng isang pulong sa kalaliman ng gabi. Ginanap ang pulong sa isang hindi kapansin-pansing gusali sa kanlurang labas ng Beijing. Mahina ang ulan sa labas at mabigat ang kapaligiran sa loob. Ang mga matataas na opisyal mula sa Ministry of Foreign Affairs, National Security Commission, Ministry of Commerce at mga intelligence unit ay naroroon lahat. Isang pinuno mula sa Central Foreign Affairs Commission ang namuno na may tinig na kalmado hanggang sa punto ng pagiging malamig. Binabasa nila ang ating reaksyon. Sabi niya, hindi natin maaaring ibigay sa kanila ang reaksyon na gusto nila. Pagkatapos, isang mapa ang ipinakita sa pader. Hindi ito mapa ng Pilipinas, kundi ng Europa. May mga pulang marka sa Poland, Lithuania, Czech Republic, Netherlands, Sweden, at iba pang mga bansa. Ito ang mga bansang pinanggalingan ng mga bumisitang mambabatas. Hindi natin kailangang sumigaw, sabi ng pinuno. Kailangan lang nating iparinig sa kanila ang ibang boses sa kanilang sariling bansa. Ang plano ay binigyan ng codename na Alingawngaw. Ito ay isang kontraopensiba na walang usok at walang mga barkong pandigma. Ang target ay hindi ang mga mambabatas, kundi ang mga estrukturang politikal sa likod nila. Una, pinakilos ang sistema ng pampublikong opinyon. Ilang media outlets sa Europa na may magandang relasyon sa Beijing ang biglang naglathala ng mga artikulong nagtatanong, ang pagbisita ba ng mga European parliamentarians sa Pilipinas ay paglabag sa prinsipyo ng neutralidad ng EU? Dapat bang bayaran ng mga nagbabayad ng buwis ang ganitong political stunt? Agad na napuno ng mga komento at share ang social media. Ang ilang account ay mula sa mga lokal na komunidad. Ang iba ay mula sa mga anonymous na IP address. Sumunod ang mga hakbang pang-ekonomiya. Ang proseso ng customs para sa mga produkto ng ilang kumpanyang Europeo na konektado sa mga bansang ito ay biglang bumagal sa China. Malabo ang mga dahilan problema sa dokumento, security review, walang opisyal na paliwanag, ngunit nagdulot ito ng malaking pagkabahala. Agad na naramdaman ng business community na may mali. Hindi nagpataw ng parusa ang Beijing, ngunit tahimik silang nagpapaalala. Maaaring magpahayag ang inyong mga politiko, ngunit ang buhay ng inyong mga negosyo ay nasa aming mga kamay. Pagkaraan ng ilang araw, sa isang saradong pulong sa Brussels, sinimulang talakayin ng ilang matataas na diplomat ng EU kung dapat bang i-coordinate ang dalas ng pagbisita ng mga miyembrong estado sa Pilipinas. Hindi ito narinig sa Maynila, ngunit ang kapaligiran sa Europa ay nagsimula ng maging maingat. Kasabay nito, kumilos na rin ang intelligence system ng Beijing. Sinimulan nilang suriin ang social media activity, voting records, at pinagmumulan ng pondo ng 45 mambabatas. Ang layunin ay hindi paghihiganti, kundi alamin kung sino ang nagpasya at sino ang sumama lang. Kailangan nating malaman kung sino ang nangunguna sa anti-China na linya sa Europa. Isinulat ng isang opisyal sa isang ulat. Sa paghahanap lamang ng pinagmulan, malalaman kung saan magsisimula. Habang lumalalim ang pagsusuri, isang pangalan ang lumitaw. Isang batang mambabatas mula sa Lithuania. Dati na siyang hayagang nagmungkahi na magtatag ang Europa ng isang Democratic Defense Alliance at paulit-ulit na nanawagan para sa mas matibay na kooperasyon sa Pilipinas. Natuklasan ng intelligence na madalas siyang makipag-ugnayan sa isang American think tank na ang pondo ay may malapit na kaugnayan sa mga defense contractor ng US. Ang ulat ay ipinadala sa Zhongnanhai. Malinaw at malamig ang konklusyon. Ang pagbisitang ito ay isang pinagsanib na pagsubok ng maraming bansa na pinangunahan ng Amerika at sinuportahan ng Europa. Ang kontra-atake ng Beijing ay formal na pumasok sa ikalawang yugto, paglusot at pag-antala sa ekonomiya. Ang mga pagsusuri sa pamumuhunan para sa maraming proyektong Europeo sa China ay tahimik na pinigilan. Sa diplomasya, sinimulan ng Beijing na palakasin ang kooperasyon sa mga bansang Europeo na pro-China tulad ng Hungary at Serbia.
Sa media, biglang dumami ang mga balita tungkol sa pagkakahati-hati sa loob ng Europa at kawalan ng konsensus sa EU. Sa akademya, ang pondo para sa mga joint research projects sa pagitan ng mga Chinese think tank at universidad sa Europa ay muling inayos na nakatuon sa mga scholar na neutral o pro-China. Lahat ay ginawa sa ilalim ng radar. Walang hayagang komprontasyon, ngunit bawat hakbang ay tumatama sa mga kahinaan ng Europa. Kasabay nito, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang mga diplomatikong pangkat ng Pilipinas, ang ilang mga parliamentarian mula sa Europa na nakatakdang bumisita ay biglang nagsabing kailangan nilang ipagpaliban. Ang ilang kasunduan sa kooperasyon na napirmahan na ay biglang sinabi ng mga European counterparts na kailangan pang suriin muli. Sa loob lamang ng isang buwan, ang dating mainit na suporta ng Europa ay nagsimulang lumamig. Sabi ng mga analyst sa media, ito ay isang diplomatic war of attrition. Hindi direktang kumilos ang Beijing, ngunit dahan-dahan itong sinisira ang momentum ng suporta na parang kinakain ng hamog hindi nakikita ngunit unti-unting nawawala. Ngunit hindi pa kontento ang Beijing. Ang ikatlong yugto ng plano ay mas tahimik at mas tumpak. Sinimulan nilang maghasik ng isang alternatibong salaysay sa mga internasyonal na komperensya, panayam sa media at online platforms. Dahan-dahan nilang itinulak ang isang bagong ideya. Ang isyu sa rehiyon ay isang geopolitical game na nilikha ng Amerika. Mas mabuting manatiling malayo ang Europa at huwag hayaang madamay. Ang salaysay na ito ay eksaktong tumama sa pinakamalambot na bahagi ng Europa. Ang kanilang takot sa digmaan at sa pagkakasangkot sa gulo. Wala pang 3 buwan, ang ganitong pananaw ay kumalat na sa social media sa Europa. Bakit kailangang bayaran ng Europa ang panganib sa South China Sea? Masyado na tayong malaki ang nagasto sa Ukraine. Ang ganitong mga komento ay dumami. Hindi nagsimula ng digmaan ng Beijing, ngunit naglunsad sila ng isang matagumpay na psychological counter-offensive. Ngunit nang akala ng lahat ay kumalma na ang sitwasyon, isang anonymous na dokumento ang ipinadala sa internasyonal na media. Ang nilalaman ay nakakagulat. Detalyadong inilista kung paano ginamit ng Beijing ang ekonomiya at pampublikong opinyon para sa isang sistematikong kontra-atake. Pinag-alinlangan ng katotohanan ng dokumento, ngunit ang mga pangalan ng kumpanya, petsa at numero ng transaksyon ay tumugma lahat. Biglang sumabog ang opinyon ng publiko sa Europa. Nagkagulo ang parlamento at humingi ng investigasyon. Hinabol ng media kung sino ang nag-leak at kung sino ang naglalaro ng information war. Hindi itinanggi o inamin ng Beijing. Isang maikling pahayag lang ang inilabas ng tagapagsalita. Sa internasyonal na relasyon, walang permanenteng kaibigan o permanenteng kaaway. Ang mga salitang ito ay naging viral sa Europa. Para sa ilan, ito ay isang banta. Para sa iba, isang paalala. Mahinahon namang sinabi ng tagapagsalita ng gobyerno ng Pilipinas, kung ang kanilang katahimikan ay isang estratehiya, ang aming pag-iral ay isa ring sagot. Ilang araw ang lumipas, nagniningning pa rin ang mga ilaw sa kalangitan ng Maynila. Isang news anchor ang mahinang nag-uulat. Ang epekto ng pagbisita ng mga European parliamentarians ay patuloy na lumalaki. Mahigpit na binabantayan ng internasyonal na komunidad ang susunod na hakbang ng Beijing. Lumingon ang kamera sa labas ng NAIA. Hinahangin ng hangin mula sa dagat ang mga watawat. Isang bolunteer ang tumingala sa langit at nagsabi, "Maari silang hindi magsalita, ngunit ang hangin sa dagat ay hindi hihinto. Ang hangin ang magdadala ng mga balita at magdadala rin ng mga sagot." Matapos mailathala ang anonymous na dokumento, muling natuon ang pansin ng buong mundo sa Beijing. Halos sabay-sabay na nag-update ang BBC, Reuters at DPA, isang dokumento ang nagpapakita ng sistematikong pag-deploy ng Beijing ng pampublikong opinyon at pang-ekonomiyang kontra-atake. Ito ay isang diplomatikong pagsabog na walang putok ng baril. Nagpatawag ng emergency meeting ang European Parliament. Isang German na mambabatas ang humampas sa mesa at sumigaw, "Naging inosente tayo noon. Inakalang ang katahimikan ay pagiging kalmado. Ngayon lang natin nalaman na ang katahimikan ay isa pang paraan ng pag-atake." Naging misteryo ang pinagmula ng dokumento. May mga haka-hakang ito ay isang panloob na whistleblower. Mayroon ding naghinala na ito ay isang kontra-atake mula sa intelligence unit ng Pilipinas. Ngunit totoo man o hindi, tuluyan itong pinunit ang maskara ng diplomasyang nagkukunwaring mapayapa. Sa isang intelligence center sa Maynila, maningning ang mga ilaw. Isang batang analyst ang nakatitig sa data na kumikislap sa screen. Bumulong siya.
Biglang bumagsak ang kanilang network traffic sa nakalipas na 2 araw. Ibig sabihin, may isang sistema na napilitang isara. Tumango ang kanyang superior, hindi nagsalita. Alam nilang nagsisimula pa lang ang information war na ito. Hindi nagmadaling tumanggi ang Beijing. Sa halip, mahinahon nilang pinahintulutan ng kanilang Ministry of Foreign Affairs na maglabas ng napakaikling pahayag. Ito ay isang pakana lamang ng ilang puwersa na gustong sirain ang tiwala sa pagitan ng China at Europa. Walang galit, walang paliwanag, na parang kontrolado nila ang lahat. Ngunit sa katotohanan, ang kapaligiran sa mga matataas na pulong ay napakatindi. Ilang opisyal ng intelligence ang inutusang magsumite ng ulat tungkol sa insidente. Ayon sa ulat, ang leak ay maaaring nagmula sa isang overseas server na may mga technical na katangian na katulad ng sa network ng komunikasyon ng Pilipinas. Isang general ang malamig na nagsabi. Kung sila nga iyon, masyado silang magaling maglaro. Ang mga salitang magaling maglaro ay naintindihan ng lahat ng naroroon. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi lamang nagdedepensa, kundi isa ng manlalaro na aktibong umaatake. Kasabay nito, banayad na nagbago ang direksyon ng politika sa Europa. Ang mga dating nag-aalangang mambabatas ay nagsimulang hayagang magsalita. Naglabas ng pinagsamang pahayag ang France, Germany at Lithuania. Walang sinumang bansa ang dapat mag-isip na gamitin ang mga paraang pang-ekonomiya o impormasyon upang makialam sa mga demokratikong desisyon ng Europa. Tinawag ng media ang pahayag na ito na Democratic Defense Declaration at ang Pilipinas ang naging simbolo nito. Ilang araw ang lumipas, muling nagtipon sa Maynila ang mga diplomatikong kinatawan mula sa maraming bansa sa Europa. Sa pagkakataong ito, hindi sila palihim. Harap-harapan silang humarap sa media. Sa isang press conference, sinabi ng isang British na mambabatas, hindi kami pumarito para hamunin ng sinuman, kundi para sabihin sa mundo na ang transparency ay mas makapangyarihan kaysa sa takot. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Sa sandaling iyon, sumikat ang araw ng Maynila sa mukha ng bawat isa na may liwanag na hindi maipaliwanag. At dito, ang estratehiya ng katahimikan ng Beijing ay pumasok sa ika-4 na yugto at paglikha ng kalituhan at diplomatikong paglihis. Sa gitna ng kaguluhan ng opinyon, pinili ng Beijing na ilihis ang pokus. Halos kasabay nito, inihayag ng China ang paglulunsad ng isang bagong Asia-Europe plan na nag-aanyaya sa maraming bansa na lumahok sa isang Asia-Europe Security Dialogue. Ang tema ay katatagan, pag-unlad at win-win situation. Ngunit para sa mga diplomat, malinaw na ito ay isang geopolitical counterattack gamit ang ekonomiya. Ang venue ng komperensya ay sa Shanghai at ang mga imbitasyon ay ipinadala sa Hungary, Serbia, Spain, Greece at iba pang mga bansa sa Europa. Kasama na ang ilang mga mambabatas na hindi sumama sa pagbisita sa Pilipinas. Hinahati nila ang Europa, bulong ng isang diplomatic consultant sa Maynila. Gusto nilang putulin tayo mula sa kanilang mapa. Oo, napakalinaw ng estratehiya ng Beijing. Kung hindi mo mapipigilan ang pagyakap, lumikha ka ng lamat. Kung hindi mo mababago ang resulta, guluhin mo ang proseso. At sa puntong ito, muling nagkaroon ng di pagkakasundo sa loob ng Europa. Ang ilan ay natatakot na ang sobrang suporta sa Pilipinas ay makakasama sa kalakalan sa China. Ang iba naman ay naniniwalang ang pagsuko ang tunay na panganib. Ang sitwasyon ay pumasok sa isang kakaibang balanse. Kalmado sa ibabaw, ngunit maalon sa ilalim. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang sumira sa balanse. Isang gabi, nahak ang personal na email ng isang mambabata sa Brussels. Daan-daang email ang kumalat sa media. Ilan sa mga ito ay nagpakita na bago siya bumisita sa Pilipinas, nakatanggap siya ng isang anonymous na banta. Malabo ang nilalaman, ngunit sapat na para manakot. Tumapak ka sa lupa ng Maynila at mawawala sa iyo ang lahat. Nang mailantad ang email, tuluyang sumabog ang lipunang Europeo. Ito ay isang madilim na babala sa demokratikong mundo. Sigaw ng media. Nanginginig ang boses ng mambabatas sa harap ng kamera. Ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa banta. Ang insidenteng ito ay muling naglagay sa Beijing sa sentro ng kontrobersya. 3 beses na tinanong ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs. Sabi lang niya, hindi namin ginagawa at hindi namin kinukonsinti ang ganoong mga gawain. Ngunit habang mas kalmado sila, lalong nagdududa ang mundo sa labas. Nagsimulang magdaos ng mga vigil ang mga mamamayang Pilipino.
Nagtaas sila ng mga placard. Salamat sa mundo sa pagkakita sa amin. May umiyak, may tumawa, ngunit mas marami ang tahimik na nakatayo. Hinihipan ng hangin ng gabi ang mga kandila. Ang liwanag nito ay kumikislap sa hangin na parang mga puso. At sa kalaliman ng gabi sa Beijing, isang bagong utos ang tahimik na ibinaba. Muling suriin ang pampulitikang reaksyon ng Europa. Ibig sabihin, ang diplomatikong digmaang ito ay magpapatuloy sa mas lihim na paraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang timbangan ng mundo ay tila bahagyang kumiling. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang pangunahing opinyon sa Europa na ang Pilipinas ay hindi lamang isang isyu, kundi isang halaga. Isang maliit na bansa ang nagtulak sa 18 bansa na muling pag-isipan ang kahulugan ng kalayaan. At sa unang pagkakataon, natuklasan ng isang tahimik na kapangyarihan na ang kanyang mga salita ay nagsisimula ng mawalan ng bisa. Ilang linggo ang lumipas. Sa isang depormal na pagpupulong sa United Nations, sinipin ng isang kinatawan mula sa Europa ang isang linya mula sa isang Pilipinong manunulat. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang katakutan ka ng mga tao, kundi ang pagnanais nilang lumapit sa iyo. Natahimik ang lahat ng ilang segundo, at pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang palakpak na iyon ay hindi para sa anumang bansa, kundi para sa isang paninindigan ng pagpiling tumayo ng tuwid sa harap ng banta. Sa ilalim ng kalangitan ng Maynila, tinapos ng isang reporter ang kanyang ulat. Ito ay isang diplomatikong digmaan na walang usok. Hindi pa natin makikita kung sino ang nanalo o natalo. Ngunit isang bagay ang tiyak. Simula sa araw na iyon, ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas ay tuluyan ng nagbago. Habang lumalayo ang kamera, nagniningning ang mga ilaw sa mga lansangan ng Maynila. Hinihipan ng hangin ang mga watawat. Mula sa dalampasigan, maririnig ang tunog ng mga alon na parang sumasagot sa ingay mula sa malayo. Sa pagitan ng katahimikan at kaguluhan, may isang islang tahimik na nagniningning. Ang hangin ay umiihip mula sa Manila Bay. Sa kadiliman ng gabi, ang Maynila ay sobrang tahimik. Kumikislap ang mga ilaw neon. Nagsasara ang mga tindahan at maririnig ang ugong ng mga tricycle at ang anunsyo mula sa malayo. Halos makalimutan mo na libu-libong kilometro ang layo. Hindi makatulog ang mundo dahil sa islang ito. Sabi ng ilan, ito ay isang pagbisita lamang. Sabi ng iba, ito ay isang diplomatikong deklarasyon. Ngunit anuman ito, muling ipinakita nito sa mundo na ang Pilipinas ay hindi lamang isang tuldok sa mapa, kundi isang paninindigan sa prinsipyo. Sa labanang ito na walang putok ng baril, may mga piniling magsalita at may mga piniling manahimik. Ngunit tatandaan ng kasaysayan ng mga taong pumasok sa bagyo ng may ngiti dahil naiintindihan nila na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kaligtasan, kundi ang tapang na panghawakan ng iyong mga paniniwala sa gitna ng panganib. Nang gamitin ng Beijing ang katahimikan para itago ang kanilang mga plano, nang tumugon ng Europa sa pamamagitan ng pagkilos, at nang ipagtanggol ng Pilipinas ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng pagiging mahinahon, isang hindi nakikitang digmaan ang natapos na. Walang nanalo at walang natalo. Ngunit may isang panig na nakakuha ng respeto ng mundo. Ang Pilipinas. Isang isla na hindi naghahari sa pamamagitan ng laki. Isang lahi na hindi nananalo sa pamamagitan ng ingay. Isang kwento ng paghawak sa isang maliit na liwanag sa gitna ng unos. Ang mundo ay komplikado pa rin. At ang kapangyarihan ay patuloy na naglalabanan. Ngunit minsan, ang tunay na nagpapabago ng laro ay hindi mga missile, hindi mga pahayag o pera, kundi isang tahimik na tapang. Dahil sa magulong panahong ito, ang nagpapalakas sa tinig ng dagat na ito ay hindi ang lakas ng sigaw, kundi ang katatagan ng paninindigan. Maaaring dito nagtatapos ang kwento, ngunit ang alingaw-ngaw nito ay patuloy na kumakalat sa mga diplomatikong mesa, sa karagatan ng pampublikong opinyon at sa puso ng bawat taong nagmamalasakit sa Pilipinas.